Ang nangyayari sa heart attack, hindi nagkakaroon ng blood flow papunta dun sa mismong puso. Naiipit yung sa may parte ng spinal cord dito sa baba. Kapag naipit yun, masakit talaga. Kailangan ni Cardo to kasi cardiopulmonary resuscitation. Cardiopulmonary Hi everyone! Welcome back to my channel. Sa mga bago dito sa channel ko, ako nga pala si Dr. Alvin Francisco, isa akong doktor na naka-base dito sa Philippines. So, naging successful yung mga first reaction videos ko. Actually, may mga nag-PM pa sa akin and may nagko-comment na gumawa pa ako ng more reaction videos. Yung sinasuggest is House MD, The Good Doctor, Hospital Playlist, yung mga foreign medical series. Pero naisip ko, ano kaya kung gawan ko muna yung mga medical scenes ng Filipino teleserye? Pero bago natin simulan, isang paalala lang, ang mga mababanggit ko ditong information ay for general education only. Hindi ito substitute sa pagpapakonsulta sa isang spesyalistang doktor. So without further ado, let's start! Gusto ko lang sabihin na sobrang typical sa mga Filipino teleserye or movies yung mga incident or mga scenes na sa loob sila ng isang maduming bodega. Usually pag mga ganito may mga masamang mangyayari na eh. Parang shootout yata to. Sir, sandali tayo! Cardo! 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 Pag nasa sitwasyon tayo na ganito na may nakita tayong pasyente o isang tao na nakahando sa isa-isang lugar, bago natin lapitan yung pasyente, check muna natin kung ligtas ba yung surroundings o yung mga paligid para ligtas din tayo bilang nagre-responde dun sa tao. At bago natin galawin yung pasyente o yung taong nakahandusay, check din natin kung wala ba siyang fractures o may mga nakatusok bang bagay sa kanya, lalo na dito kasi ginalaw agad si Cardo without checking kung meron ba siyang fracture sa leeg. Kasi kung may fracture sa leeg tapos ginalaw yung balikat niya, baka lalong mas napasama yung lagay ni Cardo. Sandali tayo! Cardo! Cardo! So tama yung ginagawa ng babaeng pulis na chine-check niya kung conscious ba o kung gising ba si Cardo. Isa to sa mga chine-check sa tinatawag na basic life support. Chine-check natin kung conscious ba o kung gising ba yung pasyente. Chine-check natin kung kamusta yung pulso. Tapos chine-check din natin kung kamusta yung paghinga niya. Kapag wala siyang paghinga o pangit yung pulso niya, pwede na tayo mag-start ng cardiopulmonary resuscitation. Kailangan ni Cardo to kasi cardiopulmonary resuscitation. Cardiopulmonary Gusto mo saksakin ko ang alangala mo, ha? Cardo! So napapansin ko lang lagi sa mga movies kapag nababaril yung bida, laging sa bibig nang gagaling yung bleeding. For my experience as a doctor, never pa naman ako nakakita ng gunshot wound na doon kakaroon ng dugo sa bibig. Laging doon sa kung saan sila binaril, doon usually yung dugo. Tsaka sana nagput sila ng direct pressure kung nasan yung gunshot wound. Actually, yun yung dapat gawin kapag merong major bleeding. Dapat mag-put ng direct pressure para ma-stop yung blood loss. Ang procedure na ginagawa kay Cardo ngayon ay tinatawag na exploratory laparotomy. Na-explore nila from the word itself, exploratory. Hahanapin isa-isa ng mga surgeon yung mga organs, kung may mga bleeding ba, kamusta yung bituka, yung mga ibang internal organs. So, mga sirohano ang gumagawa na to o mga surgeons. So, BP is 80/40. So, medyo mababa lahat, no? Pangit yung vital signs niya.
Isa to sa mga manifestation kapag nagkakaroon ng hypovolemic shock yung pasyente. Si Cardo, na-involve siya sa barilan. Malamang marami siyang nawalang dugo papunta doon sa ospital. Nagkakaroon sila ng hypovolemic shock kasi kapag nabawasan ng dugo sa katawan ng pasyente, yung dugo na bumabalik sa puso, onti na lang rin. So kung onti yung dugo na bumalik sa puso, yung puso, onti na lang din yung mapapump niyang dugo, papaikot sa katawan. So kung onti na lang yung dugo na umiikot sa katawan, pwede magkaroon ng organ failure. So, meron siyang pulse oximeter dito. Yan dito sa daliri niya. Meron siyang BP cuff para ma-monitor yung BP. And intubated siya. Or nakatubo siya. Ginagamit tong tubo na to para tulungan yung pasyente sa kanyang paghinga. So, I think nasa ICU setting to kasi naka-cup yung kanyang relative and then naka-isolation gown din. So, lagi na lang kapag nagkakaroon ng or pag nagigising yung mga pasyente, ito yung laging gumagalaw. Hindi ko lang bakit. Sa experience ko, never pa naman nangyari yun. Ito yung unang gumalaw lang. Parang pass the message. Cardo? So, nakatanggal yung mask nung asawa or girlfriend ni Cardo. Dapat nakasuot yan kasi nasa ICU sila. So, we practice sterility inside the ICU. Minsan walang kasagutan sa gitna ng unos pangakon ay bigay. Nakamonitor na yung vital signs ni Cardo dun sa cardiac monitor. I'm not sure kung bakit ginamitan pa ni Doc ng stethoscope and tumingin pa siya sa watch niya. Baka i-check nung boss niya. Hindi ko alam. So, Descendants of the Sun. So, yung technique na ginawa kay Mr. Big Boss, ito yung tinatawag na intramuscular injection. Usually sa balikat or sa puwet. Flu or pneumococcal vaccines, ito yung ginagamitan ng ganitong technique. So, bakit sa muscle siya ini-inject? Sa muscle siya ini-inject kasi mas maraming blood supply sa loob ng muscle. Kaya kapag doon ka nag-inject ng bakuna, mas maraming blood supply doon, mas mabilis din siya ma-absorb ng katawan mo. So actually, medyo mababa yung ginawang injection ni Doktora kasi kung mapapansin nyo, andito na siya banda. Ako pag nag-i-inject ako, medyo mas mataas. So, kakapain ko yung acromion process dito. Yung buto na nakakapa nyo dyan sa balikat. Yan yung acromion process. Tapos, siguro mga 2 inches sa baba. Doon ako mag-i-inject. Ay, Emma, di ba meron pa tayong mas maliit na karayom? Meron. O, yung para sa mga susunod. Intentional pala yung malaking needle. Okay. Okay. Hindi naman masyadong masakit, di ba? Oh. Cute. Op. Balik natin yan. Balik. Mali ito. Hindi ito yung proper na sterile technique. Usually, kapag sa OR, ang gagawin ng nurse, iaabot sa'yo yung gown, tapos kukunin mo yung dalawang ends nun para ipapasok mo yung kamay mo pa ganun. Ipapasok mo sa sleeves niya. Ikaw yung tatalikod sa nurse para maabot niya yung likod mo, hindi yung nurse yung aabot sa likod mo. Kasi yung front na part mo, yun yung sterile part. Tapos yung likod na part mo, yun yung unsterile. So yung likod na part mo, yun yung iaharap mo sa nurse para ibubuhol niya para sa'yo. Hindi yung nurse yung magbubuhol, parang gumanon pa siya sa harap. Ayan. Ito yung tamang ginawa dapat. Yung doktor yung tumalikod sa nurse para ibubuhol ng nurse para doon sa doktor sa likod niya. Huwag niyo na silang pansinin. Nandito tayo para gawin ang trabaho natin. We have to focus para kay Mr. Fayad. Yung paglalagay ng gloves ng nurse dapat mas efficient, hindi dapat ganyan. Yung mga nurses dapat binubukan na yung gloves for the doctor para yung doktor ipapasok na lang ng ganun. Diretso na. Patient is still crashing. Flatline. Epi tayo. So, epi, yun yung epinephrine, yun yung binibigay kapag may patient na nagsasuffer from cardiopulmonary arrest. Kapag yung puso natin nagkaroon ng loss of electrical... So, itong defibrillator na to, meron siyang sariling electrical signals na sinesend sa puso. So, kunyari, ito yung defibrillator, tapos ito yung puso. Magsisend siya ng electric shock papunta sa puso, hoping na bumalik na sa normal heartbeat yung puso na nagkaroon ng cardiac arrest. So, kapag tumibok yung puso mo, dahil yun sa defibrillator, hindi dahil sa kanya. Nagbibiro lang ako. Alan, Geraldine,
Ano nangyari sa kanila? Car accident. Pareho po sila unconscious at may head injury. Si Alan idala niyo sa OR. Si Geraldine sa ER. Susunod ako. So in real life, hindi ganun dapat kabilis magdesisyon yung doktor. Yung mga doktor natin, bago mag-come up sa decision kung operan yung pasyente o hindi, dadaan muna yun sa series of assessment, history taking, and physical examination. Kasama nito yung mga diagnostic exam. Patient BP is dropping. Check your vitals. BP 60/50. Heart rate 30. No pulse, no breathing. Perform CPR now. Wait. BP 60/50, heart rate 30, no pulse, no breathing. Hindi ko lang paano nangyari yun. Anyway, nagising ako dun Ang tamang proper na chest compression, dapat sobrang lakas ng pressure na almost madurog na yung, hindi naman sobrang ma-fracture mo. Pero dapat mapa-reach mo siya dun sa heart. Actually, okay lang na ma-fracture mo siya kasi ang main goal ng chest compression is ma-pump yung heart. Dapat ma-reach mo yung heart. Hindi yung ganyan lang na parang bago. Parang... Last scene. From Halik. Contractions. Nag-labor na ba siya? So this is actually accurate, no? Kapag nagle-labor na yung mga women or yung mga mother natin, nagkakaroon ng back pain. Kasi kapag nagle-labor tayo o kapag nagle-labor yung mga mommies, nagkakaroon ng uterine contraction or nagko-contract yung bahay bata or yung uterus. Kapag nag-contract yung uterus, naiipit yung sa may parte ng spinal cord dito sa baba. Kapag naipit yun, masakit talaga. Naku, Dok!